Okay. Sige po, tayo yumuko at manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa oras na binigay mo po sa amin na magtipon-tipon, makinig, kumain at mag-aral na yung salita. Lord, samahan mo kami. Lahat po ng aming pag-uusapan, wala pong ibang may tataas, kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu at maging kalugod-lugod po nawa ang aming buhay sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, pwede ba palakpakan naman natin si Lord? Medyo pangit yung dating namin kanina kasi actually maaga kami. Si kapatid ko, si Karil. Hello. Ayan, nagmumotor kami papuntang church. Maaga naman. Kaso lang, sa gitna nung look, santor na ba yun? Look, tumirik yung motor namin eh. Ang nangyari, no choice, kundi tumawag sa bahay, hinatak, tapos kinuha ko yung sasakyan, kaya na-late kami. Naka-formal pa naman tayo, tapos tinitignan tayo ng mga tao na hinahatak yung motor. Ngayon, isa lang napansin ko eh, yung motor ko kasi na yun, matagal na yun, actually 10 years na yun eh. Condition naman, kaso lang hindi siya nagagamit. Kaya tumirik. O, tingnan mo yung katabi mo. Matagal na ba yan? Baka hindi nagagamit, ha? Tumirik. Tingnan mo. Paki-high five yung katabi mo. Yan. Okay. Marami pong salamat kasi nandito kayo lahat ngayon. Napaka-importante ng pag-uusapan natin and eksaktong-eksakto kasi meron ditong mga kabataan, may mga parents, may mga nakikita kong bata dyan. Kasi lahat to applies to all yung pag-uusapan natin ngayon. Sino rito nakarinig ng balita ngayon sa Facebook, social media o kung saan man, meron daw nanay na sinunog yung anak? Are you aware? Nabalitaan niyo yun? Taga Bulacan, no? Ang kwento daw behind nung nangyari na yon, sobrang depression. Kasi wala daw maipakain sa anak eh. Kaya ang ginawa niya, sobrang depressed niya. Yung dalawang anak niya, sinunog niya, tapos nagpakamatay siya. O grabe, no? Sa banda naman sa amin, meron doon isang lalaki, nag-suicide. You know why? Meron siyang pera, may ipon siya. Gusto niyang mapalago. Sinugal niya para lumago. Talo. So yung ipon niya na matagal niyang inipon, imbis na lumago, na-wash out. Ang nangyari, nag-suicide. Naniniwala ba kayo na ganun lang kabilis magdesisyon ng pagpatay? Hindi eh. Pero alam niyo kung saan ang laban talaga nangyayari. Kaya ang hirap i-determine ng mga nakakasalamuhan natin. Kasi ang inalaban, alam niyo kung saan nangyayari, naglalaban talaga? Sa isip. At saktong-sakto, kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa isip. Tungkol sa mindset. Okay? Mayroong dalawang salesman, pinadala sa Africa yung isa. Ang trabaho nila, magbenta ng sapatos. Yung pumunta yung isang salesman doon, sabi sa company, negative, walang sales dito, wala naman nagsusot ng sapatos. Pinadala-dala nyo pa ako rito, so naiinis siya, ba't dito nyo ako pinadala? Napaka-unfair nyo talaga. Pinull out siya, nagpadala ng isa pa. Sabi nung isa na pinadala, maraming salamat, dito nyo ako pinadala. Ang daming opportunity kasi wala pang nakasapatos. Pwede nating mabentahan lahat. Makikita nyo, merong isang senaryo pero merong dalawang pag-iisip. That's why napaka-importante na pag-iisip. Okay? Ang title ng pag-uusapan natin ngayon ay, sige, paki-flash. The Master and the Mindset. Okay? The Master and the Mindset. Nabanggit ko kanina yung mga balita na nangyayari ngayon. Merong nag-suicide, may sinunog. Alam nyo, ang tunay na laban na nangyayari sa isip, alam nyo kung bakit? Kasi merong tinatawag na temptation. Meron na tinatawag na tukso.
Totoo yan. Alam nyo kung bakit? Kasi mismong Bible at yung mismong master natin, sinubok, tinukso. Okay? So makikita natin yung pag-uusapan natin ngayon, yung verse na pag-uusapan natin ngayon sa Mateo chapter 4 verse 1 to 11. Sige, sabay-sabay natin basahin. Ayan. Naka-flash to. Okay, sige. Ayan, sige. Basahin natin yung verse natin ngayon. Mateo chapter 4 verse 1 to 11. Ang title nito, ang pagtukso kay Jesus. Okay? Sige, basahin natin. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula o sa ibang term namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, take note dinala siya, after niya 40 days, nagutom siya, tinukso siya ng dyablo, sabi niya, gawin mo ang tinapay yan, kasi gutom ka eh. Pero sabi niya, nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay. Unang pagtukso. Pangalawa, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ginamitan na rin siya ng nasusulat, no? Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Next. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pangalawa. Una, gutom, ginawang gawin daw tinapay, sinagot, nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay. Pangalawang tukso, ang ginawa ng dyablo, sabi, nasusulat, papatnubayan ka ng anghel, tumalon ka dyan. Hindi pa rin umubra. Pangatlo, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Pwede po bang palakpakan natin si Lord sa kanyang word? Okay. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Na ang tunay na laban nangyayari sa isip. Bakit? Kasi merong tinatawag na bulong. Merong tinatawag na tukso. Merong tinatawag na temptation. Paano natin napatunayan yun? Kasi sinabi ng Bible, even the Master, even Jesus Christ, even our Lord Jesus Christ, tinukso eh. Tinukso ni Satanas eh. Kaso lang, ang magandang nangyayari doon, hindi siya umubra. Bakit? Pansinin nyo si Jesus nag-ayuno ng 40 days. Tinukso siya ni Satanas, anong ginamit? O dahil nag-fasting siya, anong nararamdaman niya siguro nun? Gutom. Tama? Walang kain 40 days eh. Ang ginawa ngayon ni Satanas, tinukso siya sa pamamagitan ng pagkain. Ano pa yan? Total, gutom ka. Pangalawa, dinala siya sa templo, sa tuktok. Sabi, magpatihulog ka dyan. Kasi, liligtas ka ng anghel. Ayun ang sabi ng Diyos. Hindi tagumpay. Ngayon pangatlo, pinakamatindi na. Inoffer na lahat eh. Ibibigay ko sa iyo lahat, sambahin mo lang ako. Tinindihan na. Pero hindi pa rin umubra. Bakit? Ang nakita ko sa mindset ng Master o sa mindset ni Lord, naka-foundation, sa nasusulat. Binabalik na lahat,
Word of God. Nasusulat, hindi lang pa yung nabubuhay ang tao. Pangalawang tukso, ang sabi niya, wag mong susubukin ng Diyos. Pangatlo, sambahin mo ang Panginoon mo na higit sa lahat. Lumakas. Ngayon, pwede bang nangyayari sa tao ngayon, magulo yung mindset, magulo yung isip, kung ano-ano gustong gawin, hirap na hirap sa buhay, hirap na hirap sa ginagawa, miserable ang isip, kasi hindi naka-foundation sa Word of God. Tignan mo nga yung katabi mo, nagbabasa pa ba yan ng Bible? Kasi, napakahirap maging maayos kung tayo mismo kulang sa panlaban. Kasi nga, meron na nga tayong, may tukso na nga ginagawa sa isip natin eh. Kung saan tayo mahina, doon tayo bibirahin ng kaaway, kagaya nangyari kay Jesus. Pero ang maganda, kaya ang title natin, The Master and the Mindset. Kung mapapansin nyo, ang master natin si Jesus, nung tinuro siya, tingnan nyo kung paano siya mag-isip. Kung paano siya mag-isip. Di ba? Naka-foundation sa Word of God. Okay? Point number 1 na pag-uusapan natin ngayon is your mind reveals you. Kung ano yung isip mo, ano yung paraan ng pag-iisip mo, i-reveal kung sino ka. Paano kaya yon? Sige. Bago natin to talakayin, meron lang akong isang video na gustong mapanood. Actually, hiniram ko to sa YouTube, isang testimony to, pero bumanga kasi ako kay Lord dahil yung tao na to, sumikat to dati kasi gustong tumalon sa taktok ng building. Ngayon, nalaman ko yung kwento niya na ganun pala. Sige, pwedeng natin yung video. Nag-share ako tungkol sa faith ko eh. Okay lang yun, di ba? Kasi nung natanggap ko yung mga awards ko, best comedy actor ako, YouTube, ang galing kong komedyante. Nice one, Bert, nakakatawa, nice one. Pero yung desire ko ngayon bilang tao, yung pag namatay na ako, yung maririnig ko sa Lord, yung Bert, halika, pasok ka rito. Nice one. Dahil ba magaling ako? Hindi naman ako magaling. Di ba? Hindi naman ako kahit kailan magiging magaling. Lahat ng ginagawa ko yun, under grace ako ni Lord, di ba? Alam mo, habang lumalapit ako kay Lord yun, pinupukol ako ng pinupukol ng kalaban, hindi taning eh. Lalapit ka kay Lord, sige nga, aalugin ko yung relationship nyo ni Chad ngayon. Aalugin ko yung financial mo. Aalugin ko yung trabaho mo. Bumibigay ba ako ngayon? Nakita mo ba ako? Iiyak ako ngayon, pero babangon ako. Habang tinitira ako, sabi ko nga, kahit gumagapang, kapag Kristiyano ko dapat, di ba, sorry, pero, di ba, ito ako yung conviction ko ngayon eh. Habang gumagapang ako ngayon, lalapit ako kay Lord kasi dito ako masaya. Hindi ko siguro ma-explain yung joy na nararamdaman ko sa puso ko ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag na-experience ko si Lord, yung pag ginawa mo siyang number 1 sa buhay mo, tapos lahat magiging anino na lang lahat sa'yo yan. Diba? So lahat to, bonus na lang sa akin. Si Lord ang pinaka-importante kasi siya yung makakasama mo, yung investment ko pagkatapos nito eh. Doon tayo mabubuhay ng habang buhay. Di pag namatay tayo rito, ito, dinaanan lang natin ito eh. Kapalad tayo, dahil nakakapag-bis pa tayo ng ganito, may mga sasakyan tayo kung ganun. Pero pagdating ng panahon, di ba, ang titiran natin doon, mansyon, nalalakad tayo sa mga daan na ginto. Ayaw nyo ron? Ayaw nyo ron? Mas gusto nyo rito? May traffic, may COVID. Sabi nga, to live is Christ and to die is gain. Di ba? So, nabubuhay ako ngayon araw-araw sa kahit mahirap, di ba? Hindi naman ako pababayaan ng Diyos eh. Ang dami kong sinasabi, di ba? Pag ang dami mong sinasabi kasi ang taong pinatawad ng sobra, yun yung taong nagpapasalamat ng sobra. Kaya ganito ako ngayon eh. Sobrang saya ko. Okay. By the way, ang pinag-uusapan kasi natin ngayon ay related lahat sa tema natin na pinipreach din nila Pastor Jello, nila Kuya Jojo. So ano yun? Sino makakaalala ng topic natin ngayong buwan?
sanctification. Okay? So, laging dinedefine dito yon what is sanctification, pero para maalala nyo rin, alam ko, naglagay din ako ng meaning ng sanctification. So, i-define natin. No? Sabi dito, sanctification, ang meaning niya, to set apart for special use or purpose. Refers to the state of or process of being holy or Christ-like. So, ibig sabihin, yung sanctification, proseso yan ng pagpapakabanal. Proseso para tayo maging kalugod-lugod o maging kagaya ni Kristo. Pero kaya kung papansin nyo, sinabi proseso yan. Kasi mahirap yan. Hindi yan kaya basta-basta ng tao na hindi sasamahan ng Holy Spirit. Kung papansinin nyo yung testimony ni Kuya Jobert, pag pinanood nyo yung mga video niyan dati sa Facebook, puro mura yan. Doon siya sumikat nakakatawa kasi nagmumura, puro kalokohan, kabastusan. Pero dumating yung time, pagka pinanood nyo ng full yun, na-involve siya sa drugs, kasi kumikita na siya ng malaki, dumating yung point, parang ang dami nagsasabi sa isip niya, ang dami niya naririnig. Hindi niya na maintindihan kung anong mindset ang meron siya. Hanggang sa marami siyang pera, marami siyang project, pero hindi okay ang mindset niya. Pumunta siya sa tuktok ng hotel, yung Sogo Hotel, pumunta siya sa tuktok, tatalon siya. Alam niyo kung bakit? Dahil lang hindi maayos yung mind niya. Pero nasa kanya lahat. Meron siyang pera, meron siyang kotse, meron siyang bahay, meron naman siyang asawa din. Pero dahil lang gumulo, hindi naging maayos yung isip niya, at daming bumubulong daw sa kanya. Sabi niya sa testimony, naririnig niya, papatay na yan, patay na yan. Sabi niya, nung naging Christian siya, doon niya na-realize, temptation pala yun ng kaaway. Ngayon, kung papansin niyo sa testimony kayo, narinig niyo? Ang sabi doon, inaalog ako ng kaaway kung saan ako mahina. Kung kailangan ako ng pera, aalugin ako sa pera. Kung kailangan ko ng maayos na katawan, bibigyan ako ng sakit. Isipin nyo, paano mag-isip at devil at paano dapat mag-isip ang isang Kristiyano na according sa pattern, which is ang master natin. Kaya nga meron tayong master, the master and the mindset. Merong dalawang uri ng isip na pwede nating puntahan. Isip ng kaaway, isip ng master. Sino yung master? Si Lord. Okay? Ngayon, ang sabi ni Kuya Jobert, kung saan ako mahina, doon ako tinetempt. Bilang Kristiyano, babagsak ka. Kaya kung papansinin nyo, yung point number 1 natin, your mind reveals you. Kung ano yung uri ng isip meron ka, i-reveal kung sino ka. Kasi nga, magulo na nga isip mo, tutuksuin ka pa kung saan mahina, babagsak ka talaga. Mapapariwara ka talaga. Alam niyo, ako dumarating ako sa point recently lang, kaya na-realize ko to, kaya ito yung siguro yung binigay ni Lord sa akin. Kasi, ang tansya ko ngayon, dumarating ako sa panahon na nasa peak ako ng career ko ngayon. May mga time na punta ako na ibang bansa for 5 days, after no, punta naman na ibang bansa for 3 days. Next week, kailangan ko pumunta ng Bacolod, tapos may naka-schedule na pupunta ka ng Vietnam. Sabi ko, Lord, natutuwa ako kasi binigay mo yung pangako ko. Kasi nung ninaalala ko nung bata ako, na-realize ko lang kasi nung tinanong ako nung, I think when I was a grade 6, ang tanong sa akin, what's your dream? Hindi ko dream maging engineer, wala akong sinabi, I don't want to be a doctor. Alam mo sabi ko, time na alala ko, gusto ko magsasalita ako, ipepresent ko po yung idea ko sa harap po ng mga matataas na tao, executive. Lately, na-realize ko, nandun na pala ako sa stage na yon. Kaya nung time na yon, umiiyak talaga ako kasi Lord, dinala mo na pala ito. Hindi ko pa namamalayan. Pero, ang nangyari sa akin sa office, kada uwi ako galing out of the country or out of town, ang dami ko kailangan gawin. Ang gulo ng mind ko kasi ang dami ko kailangan i-accomplish. To the point na meron akong team na I supervise, ganun yung nangyayari. So meron akong ginagawa,
Ngayon, yung mga tao, gusto lumapit sa akin, Sir Mark, ang pangalan ko doon nasa office ha, baka malito kayo. Sir Mark, pwede bang pa-check nito? Hindi ko namamalayan na iba na pala ako, iba na pala yung attitude ko dahil sa isip ko. Ang sagot ko na pala, hindi ko namamalayan. Hindi pa pinag-usapan natin kagabihan? Paulit-ulit na lang. I-check niyo mabuti, basahin niyo muna yan. May magtatanong, Sir, kasama ba rito yung ganyan? I-reviewin mo, basahin mo, nabasa ko, hindi lagi isusubo na lang sa inyo. Tapos, na-realize ko to, dumating yung time, pumasok yung isang tao, malungkot siya, halos umiyak. Bakit? Sabi ko, anong problema mo? May sakit po yung nanay ko eh, nasa ospital. O, ba't ka nandito? Ba't ka pumasok? Sir, nahiya ako magpaalam mag-leave sa'yo eh. Parang mainit po kasi ulo nyo kahapon eh. Hindi po ako nakapagsabi. Actually, wala ka po nagbabantay sa nanay ko eh. Noong time na yun, napalabas ako, pupunta ako ng CR. Sinisip ko, bakit nagkaganito? Nare-realize ko lang, binibigay ni Lord yung pangarap ko, pero bakit ganito yung naging effect sa akin? Yung image ni Lord na dapat sa akin, na binibigay niya ng pangarap ko, dapat lalong makita yung image sa akin. Pero nagkabaliktad. Kasi yung mind ko, iba. Na-reveal kung sino ako that time. Mainitin yung ulo ko. Ayoko nang paulit-ulit. Ngayon, alam nilang Christian ako. Alam nila na nagpipreach ako. Hindi lang siguro nila masabi sa akin that time na, Sir, ang init kasi ng ulo mo eh. Christian ka pa naman. Dito lang ako mapagpaalam. Nanay ko nasa ospital eh. Pero that time, sabi ko, sige, umuwi ka na. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ang dami ko lang talagang kailangang i-deliver. To the point na hanggang hindi ka na ako magtrabaho. Ngayon, that time, na-realize ko. Kasi nagpe-prepare ako ng preaching. Ito nga yun. Inisip ko, tama nga. Kailangan, kung ano mang status mo ngayon, kung nahihirapan ka, you are sa tingin mo, okay yung state mo ngayon, dapat yung mindset mo in line sa mindset ng Master, sa mindset ni Lord. Si Lord kasi, He is God. Actually, kaya niya nga kuhanin lahat eh. Nung bumabagyo nga, di ba, nasa bangka sila, pinatigil niya yung bagyo, naglakad sa tubig, kaya niyang gawin lahat. Pero ano siya mag-isip? In line pa rin sa purpose niya. Hindi niya yun ginagawa kasi alam niya, nandito siya para sagipin tayo lahat sa kasalanan natin, para magpakumbaba. At that time, ang nangyayari sa akin, yung mind ko magulo, pinagpapala ka na nga ni Lord that time, naging kakaiba ka pa. At lagi sa akin pinapaunawa ng Panginoon, isang iglap, kapag hindi maayos ang isip mo, isang iglap, kayang kuhanin ng lahat. Kung maayos ang isip mo at wala ka pa ngayon, isang iglap, kaya rin ibigay ni Lord lahat. Amen? Ngayon, napakahalaga, sabi sa Matthew 4, verse 11, verse 3 to 4, kung papansinin natin dyan, gutom si Lord eh. 40 days, wala siyang kain. Tinukso siya ng kaaway. Pa yan, kainin mo. Ano sabi niya? Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Gusto niyang patunayan sa kaaway, ang response niya, nasusulat. So, ibig sabihin, merong temptation sa buhay natin, mahirap labanan, pero pwede mong paghugutan ang pangsangga natin, nasusulat. Kaya napakahalaga, sa bilang Kristiyano, yung pagbabasa ng Bible. Napakahalaga yung panalangin. Napakahalaga ng pag-attend. Pakikinig ng preaching. Bakit? Kasi nga, nasusulat. Yun ang panlaban natin eh. Sa temptation. Alam nyo, yung sumunog ng anak. Kaya kasi, ang nakikita ko sa kanya, kaya niya sinunog yung anak niya, naaawa siya sa anak niya. Kasi wala siyang maipakain. Kung alam niya lang siguro yung salita ng Diyos na, hindi kita iiwan, ipababayaan man, magtiwala ka lang. Kung may alam lang siyang ganun nasusulat, kung siguro na-remind siya doon, baka hindi niya yung ginawa. Pero wala yun. At ang nakakatakot, baka mamaya, tayong mga Christian, ganun please check. Check natin sarili natin. Baka mamaya may problema ka, wala kang pinangahawakang nasusulat. Kaya sa youth, ang gusto ko lagi dyan, meron tayong life verse. Ano man ang mayari sa buhay, may panghugutan kang pangako. Kahit hindi mo man nakikita ngayon, pero may pangako ka pa rin. Kasi your mind reveals you.
Kailangan aligned yung mind natin, saan? Sa mindset ng master. The master and the mindset. Okay? Point number 2. Point number 1, your mind reveals you. Point number 2, what you allow in will matter. Kung ano man yung inaalaw mo sa buhay mo, magmamatter yan. Sige, tignan natin sa verse 5 to 7. Di ba sabi diyan, pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, actually yung to 7. 5 to 7, oh. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ito unang tukso, anong ginawa? Gutom, gustong pakainin, gustong gawin tinapay. Sinagot ni Lord, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Tingnan nyo mag-isip ang devil, matindi. Ano yung pangalawang tukso? Ginamitan din ng nasusulat. So, to the point na to, linilin lang ka na eh. Minamanipulate na yung mind mo kasi ginagamitan na rin ng word eh. Di ba? Sabi diyan, nasusulat. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Pero sabi niya, huwag mong susubukin ng Diyos. What you allow in will matter. Kung ano yung pinapakinggan mo sa isip mo, kung ano yung lagi mong ina-accept, magmamatter yan sa buhay mo. Kasi ito napunta na ng napunta na ng Divisoria. Bandang, alam ko marami dito napunta ng Divisoria. Pero yung nakapunta na ng bandang Binondo pala, Binondo. So doon sa bandang Binondo, meron doon tindahan ng mga sobrang lulupit na replika. Yung tipong hindi mo na mahalatang peke. Kung may asawa ka nga, pwede mong doon eh, para dumoble. Kasi sa recto naman, diploma. Hindi mo mahalatang peke. Tama? Lisensya. Hindi mo mahalagang, may mag-practice ba rito? Wag na, sa recto na lang para hindi na kayo mahirapan. Bakit? Almost gayang-gaya. Ngayon, napakahirap sa buhay natin, sa mundo natin. Ang hirap alamin kung sino yung papapasukin mo sa buhay mo. Kung ano yung alam mo na, circumstances. Bakit? Ang dami nang nagagaya ngayon. Nag-share kami nag-ano kami dito nung nakaraan na humahayo kami, kasama ko si Pastor Jello. May namimigay nung tracks hindi po tracks, yung campaign flyers ni Kibuloy. Sabi ni Pastor Jello, bigyan mong flyers, bigyan mong tracks. Binigyan akong tracks. Ano ako parang sinaba ako ni Pastor Jello, bigyan akong tracks. Pagbigay ko ng tracks, binasa niya yung Roma 6:9 natin. Binigyan ako ng ni Kibuloy. Sabi niya sa akin, ano mo ba si Kibuloy? Bakit mo siya nakilala? Dahil sa mga accusation sa kanya? Alam mo, ganito yan eh. Bandang uli, sinubo ko lang naman, tirahin ko lang Ano ba yung ganito, yung tema nyo? Kasi, sabi niya, dati akong born again. Tagal ko dyan. Pero ngayon, dito kasi na-realize ko lahat eh. Dati born again. Sabi ko, bakit nito naiintindihan? What is born again? Tinanong ko, ano po ba pagkakaitin nyo sa born again? Tinuruan kami ng from Genesis up to New Testament. Pero alam nyo, lahat tama. Lahat ng doktrina na sinasabi niya, tama. Pero nung aalis kami, kasi sabi ko nakakalito na, aalis na kami, bigla niyang huli, pinasok niya. Pero merong appointed son na tinatawag na maggagawin ating lahat. At ayun si Pastor Apollo. Doon lang na iba. Tama yung doktrina, pero meron lang appointed son.
Ni Pastor Jello, saan ni Jojo? Parang yung dating Christian na yon, yung doktrina na yon, na alam niya, nabaliktad pa. Ang tanong ko, bakit? Paano nangyari yun? Seaman, sabi niya, lahat ng napundar ko, wala na sa akin yan. Mukhang mayaman eh. No? Mukhang may kaya siya. Tapos, para siyang seaman daw siya na matagal, para kung di pa ako nagkakamali, parang mataas pa yung posisyon niya sa barko. Mayaman siya. Pero wala na raw yun, kasi maglilingkod daw siya sa appointed son. Paano nangyari yun? Bakit nalinlang ng gano'n? Alam niyo kung bakit? What you allow in will matter. Kung anong pinapapasok mo sa isip mo, kung ano yung ine-entertain mo, lagi magmamatter yan sa buhay mo. Ito, marami tayong circumstances sa buhay natin. Nababasa nyo ba yung sa Facebook yung memes na one day in Thailand, no? 1 week in Thailand, 1 month in Thailand, 1 day daw in Thailand, lalaki. 1 week in Thailand, lalaki pero medyo umikli na yung suot. 1 month in Thailand, lalaki pero may humaba na yung buhok. 1 year in Thailand, naging babae na. Alam niyo kung bakit? Sa Thailand, hindi mo na ma-identify kung ano yung lalaki at ano yung babae. Kasi yung mga babae doon, transgender, mukha na talagang babae. At marami doon, homosexual, point na nakakahawa na sila. Bakit? Kasi pag sumama ka doon, kung sino yung sinasamahan mo, ano yung inaalaw mo, yung temptation, papalibutan ka. Kaya nga laging sinasabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ngayon, Kristiyano ka, huwag niyo ako mamimisinterpret na meron akong pinapalayo o meron akong pinapabago. Ngayon, Kristiyano ka, nag-iisa kang Kristiyano sa magkakaibigan, lahat yun umiinom, naninigarilyo. Tapos doon ka lagi sumasama. Minsan sa church uma-absent ka pa. Do you think hindi ka magkakaproblema? Hindi ka matutukso? What you allow in will matter. Yung mind mo mababago. Merong isang preacher, I don't know kung anong religion yun, pero nag-preach siya. Nagbukas siya ng sigarilyo. Sabi niya, itong sigarilyo mo, bakit niyo to sinisita? Kapag tinignan niyo yung survey, 20% lang ang namamatay sa sigarilyo, 50% namamatay sa diabetes. Pag nagbukas ba ako ng sneakers dito, papagalitan niyo ako? Pag uminom ba ako ng soft drinks dito, sisitahin niyo ako? Nasabihin niyo masama. Pero bakit pag nag-open ako ng sigarilyo, sisitahin niyo ako? Alam mo ba sabi niya? Ayon sa pag-aaral, ang number 1 cause ng lung cancer ay hindi sigarilyo. DNA. Kaya kahit manigarilyo ka, pwedeng walang mangyari sa'yo. Ngayon, ang sabi niya, nung sinabi niya daw yun, out of 10 na tao, 2 nanigarilyo na. Alam niyo kung bakit? Mind conditioning. Mind control. Bakit? What you allow in will matter. Doon ka lagi sumasama. Doon ka lagi nakikinig. Eh may church dito. Once a week na lang. Nawawala ka pa. Tapos, tatalungin mo sa sarili mo, bakit pa hindi ako nagbago? Bakit pa nagganto lagi yung buhay ko? Bakit pa yung pamilya ko? Ganito yung pinupuntahan. Eh, ang kaaway nga, nanunukso eh. Si Jesus nga, tinukso, ikaw pa. Ang sabi ni Kuya Jobert, testimony, kung saan ako mahina, wala akong pera, ooperan ako ng pera. Gusto mo magtapos ng pag-aaral, ooperan ka ng pagtatapos sa pag-aaral, pero ang kapalit nun, kasalanan. Sobrang hirap mabuhay kung ang mindset mo hindi naka-align sa master, naka-align lang sa sarili mo. What you allow in will matter. Check yourself. Tingnan natin lahat kung ano yung ginagalawa natin. Kasi kung gusto natin ng sanctification, only God will help us, pero meron tayong decision making na ginagawa. Lagi natin i-consider yung basic na sinasabi ng mga leaders natin, yung pagbabasa ng Bible, prayer, at pag-attend. Napakahalaga niya. The master and the mindset. Point number 1, your mind reveals you. Point number 2, what you allow in will matter. Point number 2,
Master your mindset. So, the master and the mindset. Yung point number 3 natin, master your mindset. O bago natin yan talakayin, meron muna akong isang video na gustong ipanood. Saglit lang to. Hindi ko alam kung kilala nyo to si King Charles, the Alpha. Sige, paki-play. Sige, paulit. Isa pa. Okay, sige. Yung aso na yon, yung huling dumating, ang tawag na, wasa ko sa Facebook, ang tawag doon, siya daw si King Charles, the dog Alpha. Kapansin nyo, may malalaking aso doon sa dinaanan niya, pero nung dumaan siya, yumuko. Tapos nagkakagulo, nung dumating siya, wala naman siyang ginawa eh. Hindi nga siya nangagat, hindi nga tumatahol eh. Paglapit niya, naglayuan ng iba, yung nanggugulo, dinaganan niya lang. Hindi niya kinagat, pero tumigil. Lupit, ano? Ang liit lang nun. May mas malaki sa kanyang itim na aso. Mas puno. Pero ang nangyari, kaya niyang kontrolin yung nangyayari sa paligid. Kasi, siya yung master nung kabuuan. Siya yung King Charles, the Alpha. Siya yung master. Related yan sa point number 3 natin, master mindset. Bago mo makontrol pwedeng mangyayari sa buhay mo, kailangan ang tagging sa'yo, master. Kailangan ang tagging sa'yo, you are the king of your life. Baka kasi mamaya, dumarating ang panahon, sinasabi natin na Christian tayo, pero ang nakakatakot dun, replika lang pala tayo talaga. Kasi ngayon, kaya ganito magsalita na yung mga preacher ngayon. Kasi we are in the last days. Alam natin kung ano na yung mga susunod na mangyayari. Pagulo na ng pagulo, pag pumunta ka sa larangan ng politika, ang daming gusto ng manual counting kasi nga hindi daw maayos yung botohan. Mahirap magsalita ng kwento, pero hinandle ko yan. Yung project about Comelec, I handled before the election. And then talagang naguguluhan ako sa nangyari ng proyekto na yun. No? In our company, ako yung punta ko ng Comelec, nag-bid kami, nakipag-usap kami sa Comelec secretary, pero ang gulo. Bakit may mga politician na ganito yung apelido, number ganito, na manipulate yung ganito, paano nangyari? Sobrang hirap isipin ang nangyayari sa bansa. Kaya nung pumunta ako ng China, alam nyo ba? Ayoko na umuwi. Doon ko na-realize na, Lord, ang gulo pala talaga sa Pilipinas. Ang hirap pala talaga sa Pilipinas. Nung napunta ako ng Singapore, kasi ang trinay namin doon, local. Meron kaming nakaalat sa amin na sasakyan para kung saan kami magpunta, ihahatid kami. Tama ko, gusto namin mag-train ng mga train kasi okay daw yung mga train din eh. Mga nakapunta ng Singapore, okay yung subway nila, di ba? So, mag-load kami ng beep card, tapos sakay kami. Saglit lang. Nandun ka na sa pupuntahan mo. Tapos maayos yung mga pattern, hindi ka maliligaw. Doon naman sa China, binaybay namin from Hong Kong to mainland China to Shenzhen sorting station to Shenzhen city. Imagine ilang kilometers yun, binaybay namin ng wala pang 1 hour. Dito sa Pinas, from Makati to Cubao, 2 hours.
NLEX traffic. Misa, pag nagdadrive ako sa NLEX, parang sabi ko, gusto ko na lang mag-commute para ganitong traffic, tulog ako. Hindi yung nakatenga ka na nga, pagod ka, tapos hindi ka man lang makaidlip. Sabi ko sa sarili ko that time, Lord, wala nang pag-asa ang Pilipinas kundi ikaw lang. Sobrang dumi ng sistema. Pumunta kami ng China, ng Singapore, sa immigration, tatap mo lang yung passport mo, pipicturean ka lang, okay na. Sa Pilipinas, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Tagal. Haba ng pila. Bakit? Hindi maayos yung sistema. Pero, pag tinignan mo, ay higpit naman sa Pinas. Pero bakit sila alis guwo na nakapasok? Na bago nila yung identity nila? Alam niyo kung bakit? Lahat umiikot sa pera. Sa Pilipinas, lahat umiikot sa pera. Kaya nakakatakot yung nangyayari ngayon kapag yung mindset natin in line. Sino rito tumanggap ng eleksyon? Pahingi naman. Baka meron ditong nakakakuha ng ng lagay, no? Kahit di nyo binoto pero kinuha nyo, di ba? Magkano lang po ang sweldo ng mayor? Magkano lang ang sweldo ng gobernador? Magkano lang ang sweldo ng presidente? Pero nagpapakawala sila ng 100 milyon. Bakit? Isip-isip tayo, di ba? Kasi kailangan isip natin na master natin line sa mindset ng master. Si Jesus Christ. Kung papansinin nyo, yung huling verse, kaya ako binabanggit yan, ang huling tukso kay Jesus, sabi ng devil, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo lahat. Pwede nating maranasan ngayon yan. O, youth, huwag ka na mag-church. Ganito gawin mo. Pag Sunday, punta ka dito, magtrabaho ka. Madali ka makakatapos kasi yun naman talaga yung kailangan. Hindi na tayo naka-inline sa faith. O nanay, tatay, ganito gawin nyo. Yung anak nyo gusto nyo mag-aral. Ganito, ilapit mo sa ka, tapos ganito yung gawin mo. I-involve mo sa ganito, may gawain yung ganito, isama mo sa LGBT ganito. Madadalian ka. Yun yung tukso kay Jesus eh. Sambahin mo ako, ibibigay ko sa'yo lahat. Apakahirap nun. Siguro kakayanin kaya natin yun pag may nagsabi ng gano'n. Sama ka lang sa akin lagi. Monday to Sunday. I will give you everything. Bibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo. Lahat ng pera. Kung ano man ang gusto mo, sa shoulder ko. Sama ka lang. Kaya natin sa church ha. Kasi Monday to Sunday tayo magkasama. O kahit hindi na Monday to Sunday. Saturday, Sunday. Saka yung na rin, sama ko na rin. Tinaon, no? Lahat ng gawain, no? Pero sa'yo lahat. Ngayon, kung hindi mo master ang mindset mo at di naka-align sa master, kay Jesus, wala ka na. Kaya, ang pagiging Kristiyano, sabi ni Lord, mananatili hanggang wakas, ang siyang naliligtas. Battle. It's all about battle. Saan nangyayari? Sa mind. Kaya gusto ko maintindihan nyo, the master and the mindset. Point number 1, your mind reveals you. Point number 2, ano yung point number 2 natin? What you allow in will matter. And point number 3, master your mindset. So, lagi nating tandaan, next, ang taong nega, mahirap maging mega. Kung negative ang lagi ang mindset mo, hindi ka inline kay Lord, hindi ka pwedeng i-promote ni Lord sa megastar o maging mega ka. Bakit? Hindi ka inline eh. Pwede sigurong ma-achieve mo lahat, pwede kang minhawa, pero pag hindi mo kasama si Lord, laging kulang. Pwede ba lahat tayo tumayo? So the master and the mindset, it's all about paano mo i-condition yung mind mo sa gitna ng tukso na ginagawa ng kaaway. Isang occasion, oras na lalakaran natin to ng mga pastor o ng mga preacher
lalo kang guguluhin ng kaaway para hindi mo malakaran yung pagpapakabanal. Kasi yun yung ginawa ng dyablo kay Jesus Christ. Nagpasting siya, sinunod niya yung kalooban ng Lord, kaya siya ginulo, kaya siya gustong guluhin. Ngayon, asahan natin na sa buhay natin, yan yung gagawin ng Panginoon. Yan yung gagawin ng kaaway, pero kailangan yung Panginoon ang sentro natin. Alam niyo kung bakit? Kapag ang kaaway ginugulo ka, maayos yung ginagawa mo. Threat ka na sa kanya. Pero pagka wala ka nararamdaman na ganon, baka iba yung landas na tinatahak natin. Lagi nating tandaan, sabi sa Matthew 4, verse 11, Matthew 4, verse 10, sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yan gusto ko maging pinaka-final verse natin ngayon. Ang Diyos, ang Panginoon lamang ang kailangan nating sambahin at paglingkuran. Wala nang iba. Kung ang dyablo nag-aalok na kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat, God can make you ano man ang gusto mong gawin, ano man ang gusto mong marating, kaya rin ng Diyos yan. Diyos ang may-ari ng lahat. Actually, hindi nga siya kaya ng dyablo. Kaya ngayon, sino tatayuan natin? Yung mind ng mind ng kaaway. So yun lagi nating bantayan sa sarili natin, yung basic. Ayun ang pinakamahalaga na malakaran natin. Ngayon tayo manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa salita at verse, paalala, awake, gising sa amin, pagiging alerto namin na binibigay mo sa mga maaaring mangyari sa aming isip, sa aming buhay. Lord, kung ano yung itatanim namin at iaalaw namin, mamatter ito at magre-reflect sa aming buhay. At kung ano man yung isipin na namin, ito na yung i-reveal ng sarili namin. Pero ang kailangan namin mangyari sa buhay namin, Lord, ma-master namin yung mindset namin na naka-inline sa pag-iisip mo. Salamat po sa halimbawa mo kung paano i-counter o paano labanan ang gawa ng kaaway sa aming buhay. Nasusulat, kailangan mag-basis kami sa pangako mo, sa iyong salita. Kagaya ng nasabi ko kanina, Panginoon, upon realization, ang pag-asa ang Pilipinas kung di mo kami sasamahan. Ikaw na lang ang natitira namin pag-asa. Sa sobrang gulo ng nangyayari, bawat pamilya, sa bawat kalakaran, sa bawat estado, hindi na to kaya ng tao o kahit sino mang mamumuno na ilalagay mo kung hindi mo sasamahan at hindi ka gagawa ng milagro, Lord, sa buhay ng bawat isa. Sobrang hirap po sa puso ng mga Kristiyano. Pero Lord, alam ko, pagka ginusto mo, pag kumilos ka, lahat ng bagay, walang imposible, Panginoon. Magiging posible. Maging sa buhay ng bawat isa na nandirito, ng mga kapatid namin, Lord, kung meron naman pong mga parang imposible na sa kanilang mga buhay, gawin mo po itong posible, Panginoon. Kung meron naman pong mga nangangarap na nanliliit sila sa kanilang mga sarili, gawin mo po itong posible, Panginoon. Tulungan mo po kami na may ayos ang aming isip, lakaran yung sanctification, at maging kalugod-lugod kami lagi sa iyong buhay, sa aming buhay sa iyong harapan, Panginoon. At Lord, nilalapit po namin ang bawat isa, Panginoon, na nandirito, na patuloy, kung meron man po kaming mga bagay na nagpapahirap sa amin, tumampoy sakit, tumampoy karamdaman, tumampoy kawalan ng comfort, kawalan ng peace of mind, o kung ano man pong bagay ito, Lord, sinusuko namin ito sa iyo, Panginoon. Kuhanin mo po ito sa amin. At kagaya nga po ng sinabi mo sa iyong salita, Lord, gaan ang iyong pamatok ay magaan. At ayun ang dapat naming puntahan at ayun ang dapat naming samahan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at sa mga napag-usapan po namin ngayon, turuan at tulungan mo kami, Lord, na ito'y tumanim sa aming puso't isipan, may apply namin sa aming buhay. Dahil wala pong ibang paraan at wala pong ibang solusyon sa aming buhay o kung ano man pong karanasan, kundi ang pagsama lamang po namin, Panginoong Hesus. Kung sasamahan po kami, Panginoon, wala na pong imposible, nasa amin na po ang lahat. Ikaw lang po ang maitaas,
Purihin ka po sa umagang ito. At muli, Panginoon, inahiling po namin sa aming pag-uwi o pag-iwahiwalay, ingatan mo po ang bawat isa at i-extend mo po ang pagpapala hanggang sa aming mga pamilya na wala man po dito. Ikaw lang po ang maghari, purihin ka. Sa pangalan po na aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Palapakan po natin si Lord.